Naku, yan yung mahilig bumira. Kay Tatay Digong. Pero nung panahon ni Tatay Digong, himo din yan, himo. Panibagong attack dog, mga tuta ni Tambalolong, andyan. Sila ngayon ang kita niyo akala natin ang Senado independent. Parang meron na hong aso may tuta. May tuta na ho si Balulong sa Senado. Ano naman hindi nyo alam? Baka naman alam nyo. Ayaw nyo lang i-discuss. Grabe pala. Ngayong may mga nasasangkot na mga members ng legislature, both sa Senado at sa House, bakit parang ginugulo na? Bumabalik na naman sa contractors. Pati yung mga DPWH, yun, yung mga district engineer lang. Yes. Magandang araw muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Gamitan ang pangalan. Yan ang mga tirada ng mga manggagamit. Sino yung nababalitan traidor at nanggamit ng pangalan? Noong una, dalawa kayo magkapatid nga kayo. Yung una, tahimik lang si Mike. Yun pala may balak. Kasi yung mga yung negosyo ata di umano kasi napipintong imbestigahan. Baka siguro kumambyo kasi siyempre wala sila magiging kakampi kasi majority na nga may hawak ng Senado kaya biglang kambyo. At ito pa, bagong spokes ni Balulong, may nagbabalik. Yung mga, yung na-issue sa mga, na-issue ito Yung malakas mambira sa mga Duterte, andito na naman sila, binubuo na naman sila. Sila yung mga ex-Quadcom, Twadcom. Sino ba siya? Mamaya malalaman nyo. Taga Surigao ba to? Taga Surigao. Wag nyo na kaming bulahin. Nakikita nyo may naglalabasan na. Kaya kayo, kita nyo yung first lady ng Nepal. Black eye ang inabot. Suntok dito, sipa doon. Anong sa paningin nyo? Huwag niyong gigilin ng taong bayan, sabi rito ni Aling Dolores. Baka mamaya may mabalitaan. Sa bagay, hindi malabong mangyari kasi meron na nga sa EDSA ngayon Kaso ang problema, yung nasa EDSA ngayon, iba sinisigaw. Pero, abangan natin yung post ni Maisog, Vic Rodriguez. Kailan ba yun? Biyernes yun. Kasi yung kanina kahapon, iba yun Papanagutin daw si Diskaya kasama si Bibi Sara. Wow! Busit kayo. Galing nyo naman mandurobo, galing nyo naman manlinlang ng tao. Lalabas kayo, puro kabataan, tapos plaka ni Bibi Sara. Patungkol kayo kay Bibi Sara. Wow! At saka tahimik itong mga kulay pink, dilaw, tahimik sila. Iba pala ang gusto. Birahin si Bibi Sara. Ganun talaga. Grabe talaga. Eto na. Hanggang kailan kayo manggagamit? Sabi dito ni Aling Dolores. Si Aling Ledesma nakabakasyon ngayon sa Jupiter kaya hindi natin siya nababanggit ngayon. Pasok! Ang dapat sa mga walang utang na loob, bino-boycott. Ito ang kapapasok lamang na balita na umani ng samot-saring reaksyon matapos kuyugin ng maraming die-hard Duterte supporters ang magkapatid na Camille at Mark Villar matapos ipagkanulo ang kanilang mga kaibigan at kasamahan sa Senado nang lumipat ito at pumabor na mapalitan si Escudero bilang leader ng Senado. Pagkakatiwalaan pa ba pag ganito napapansin nyo, nakikita nyo? Kahit siguro, lumipat ito, yung mga, ang tawag doon, yung mga makapula, makadilaw, makakulay pink, hindi na pagkakatiwalaan ito. Bakit? Isipin nila, wala yan, balimbing yan, balimbing. Kita nyo na?
Hindi magkakatiwalaan. Oh, pwede silang ilaglag din. Oh, kagaya nakikita natin dito sa isang hindi natin alam kung ano yung nasa utak, tahimik lang eh. Laging nasa sulok, walang boses. Ay baka lumipat na nga ng majority. Ayaw na sa minority. Bakit kaya? Bakit? Tahimik ka, takot ka na. Baka mapagkaisahan ka dahil na umugong ang kanyang pangalan sa kapag-anak daw di umano, nasangkot din sa, naku, ano kaya yun? Sino yun? Kilala niyo ba? Tuloy. Ito ang breaking news na umani ng samot-saring reaksyon na animoy nasagad na ang marami sa mga nooy sumuporta sa kanila at ibinoto noong nakarang halalan. Base mismo sa contributed comment post ng maraming netizen online, ginamit lang raw ba umano ng magkapatid na Villar ang pamilya Duterte para maupo sa Senado at maprotektahan ang kani-kanilang negosyo. Hindi raw ba nakakahiya na nang dahil sa tila pagiging balimbing nilang dalawa, napalitan rin ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee at pinatalsik sa pwesto si Senator Rodante Morcaleta na siyang nanguna sa investigasyon para mapatunayan kung sino-sino ang sangkot sa maanumalyang bilyones na DPWH flood control scandal. Kita nyo na? Kung kayo ay wala kayong paninindigan at takot kayo ay balikan, wag na kayong tumakbo dahil sayang na lang sa susunod. Mga kasama, take note tandaan ang mga pagmumukha, tandaan ang mga pangalan. Sayang lang ang boto nyo sa kanila. Wala rin namang gagawin yan. Diba? Sa palagay nyo, ano sa tingin nyo, ano sa tansya nyo? Diba? Ginamit ang pangalan ng Duterte para makaupo sa pwesto. Nung una, bait-baitan, pangiti-ngiti pa. Meron na itong bahid. Alam bakit? Anong bahid? Dati siya nasa team Malansa, team Alyansa, biglang lumipat sa kay BP Sara. Doon pa lang wala na. Ibig sabihin may bahid na siya na isa sang star fruit. Isa sang trader. 'Di ba? Sa tansya nyo, sa gantong sistema, dalawa na sila, maniniwala ka pa ba sa susunod? Naku, hindi na. Bagay. Kaso parang naloko na naman ba yung ating kababayan? Pero hindi ako naloko nito yung babae. Hindi ako naloko. Hindi ko binoto yan. Binoto ko si Kerubin saka si Hunasan. Mas maganda pa nga yun kung yun ang naboto nyo pasok pa si Hunasan. Baka mamaya sa bagay, di ba? Napansin nyo dati, si Hunasan din, yung naging boses noon. Malay mo, makita mo siya minsan dyan, bukas, makita mo, bumaboses. Kaya wait, there's more. So, eto na. May panibagong karakter, bagong pasok, Ano naman to? Hindi raw ano daw, kwentuhan mo nga kami, parang press na press ka ngayon, ano daw ang kwento mo? Bakit nandiyan ka na naman? Magkano? Kasi hindi naman kikilos to kung walang bayad. Kasi tapos na ang termino, hindi tumakbo. So ngayon, ano ang papel niya? Bakit pinalitan ng babae? May nagawa bang kasalanan ng babae? Hindi kayang dumepensa ng babae. Kumuha sila ng mga... Sino ba kulang? Si Hudwano. Wala pa si Hudwano, kulang pa si Hudwano at saka si Boldstar. Taga Laguna. Kulang pa. Kaso nga lang, ano ngayon ang tema nila? Kasi may infra, merong Tricom, merong Tuadcom 2.0. Ito, hindi naman siya pwede sumalang dun Hindi siya pwede doon kasi hindi naman siya contractor, congressman. Ang papel niya ay taga-pagsalita. Siya ang spokes. Paano mo nalaman? Ito, Speaker, ex-Quadcom, chair, top as spokes. Honestly, until now, there's no designation yet.
but I was just asked to speak in behalf of the Speaker. And sa tingin ko, from now on, so that people can access the office of the Speaker, you can course it through me or through our communications team in the House. No? The issues of the day, no, can be again through me. No? In the Ano na naman ang utos? Mabuti ba? Maayos ba? Kasi kung spokes ka, yung mga gandang ginagawa lang dapat ibabahagi. Oo, kasi ang nangyayari ngayon, bira dito, bira doon, birador, bira din, bira doon, bira doon. Ganon. Kung sino pinatatamaan, si VP Sara naman, Duterte na naman. Kilala na kayo. Yung kaliskis nyo, kilala na. Si Aling Medrina nagsabi, nako, yan yung mahilig bumira. Kay Tatay Digong. Pero, nung panahon ni Tatay Digong, himod din yan, himod. Ay. Galing talaga ito ni Aling Medrina. That the Speaker is not available. But of course, the Speaker would be more than willing to answer any questions from any of the friends in the media kapag ka nandiyan siya. So, sir, what do you want to say, sir? Okay. This is in reaction to the statement made by si Congressman Barzaga, no? Tungkol dun sa sinabi niya kanina. Of course, it is his right to say things like that. It is his own opinion. But as far as the office of the Speaker is concerned, because he mentioned the Speaker, hindi po nakikialam ang ating Speaker sa usapin ng ayan na naman tayo eh. Hindi nakikialam sino? Tuloy. No, dito sa ating mga miyembro sa mababang kapulungan. And if kaya pala, sorry baka mamaya kasi mapack-check ka na naman eh. Baka mamaya marinig mo yung sinabi ni Toto Sen. Tumawag sa kanya si Sticker at yung si Hernandez ipakustody na lang sa PNP. Ganun ba yun? Hindi nakikialam? Wag na lang kami. Iba na lang. Sa mga unggoy nyo ikwento, baka magkaintindihan kayo. He recalls, no, if Congressman Barzaga would recall, when the Speaker took over the reins of the district when his late father, Kong P.D. Barzaga, passed away, hindi po nakikialam ang ating Speaker sa anumang proyekto na pinatupad yan sa loob ng distrito ni Congressman Barzaga. Ang kanyang binigyang diin o binigyang pansin ay yung mga programa at mga... Hindi magsasalita ang mama, ang bata, kung wala silang experience. Baka mamaya, ganun din ang ginawa. Kagaya doon sa ibang congressman na ginipit ang budget. Baka ganun. Kaya naiinis ang bata, birahi. Nagsalita. Dapat na managot kung sino dapat magsalita. Bakit nga ayaw magsalita? Bakit ayaw humarap sa hearing? Ngayon meron namang saswelang lumalabas. Ano yon? May nagsalita, nahahayaan na lang doon sa bagong binubuo na independent body. At sila ay, mamaya-maya natin dudugtungan yan. Bakit kayo naglalabasan? Pwede naman kayong hindi na kasi wala kayong papel, hindi na kayo congressman. Pinatawag para saan? Pelikula na naman ba to? Mahaba-habang kwela na naman to. Mahaba-habang usapin. Ang target na naman nila, VP Sara. Di ba? Ulitin natin, nabanggit yan sa speech ni Mamang Quezon. May target na naman ang mga bakulaw at balulong. Pagdating ng February 6, magsasampa na naman sila ng panibagong complaint kay VP Sara. Nabanggit yan. Kung gusto nyo i-play uli natin, wag na, tatagal tayo. Nabanggit yan. Ngayon, ansiste. Pag pinasok na naman itong impeachment complaint, magpapatahi na naman ng robe. Pwede ba yung robe na lang na ginawa sa'yo, yun na lang gamitin nyo? Nak ng tipaklong. Magkano na naman yun? Milyones na naman yun. Pero, maganda kasi ang kwento nito, mga kasama eh. Marami na hong lumalabas sa kalye. Baka hindi na magamit yung robe. Baka mamaya ibang kwento na mabalitaan natin. Merong magliparan, merong magtakbuhan. Yung iba nga nasa
kunwari nagpapagamot dahil 90-60 ang BP, alamin natin yan. Kasi, pag hindi tumigil at nagtuloy-tuloy ang labas ng tao, wait, there's more. Ito. Anong issue ito? May nakita ka? Totoo kaya ito? May nakita raw na individual na nagdala umano ng lagay sa senador kita sa CCTV? Paano nyo naman nalaman ng lagay? Kita nyo ba yung pera? Hindi natin, ito bibigyan lang natin ng konting reaction to. Sino kaya ito? Pangalanan nyo. Para makita ko sinong senador. Sinong senador ito? Pasok. Sir, ano na yung partikular na nakunan sa CCTV camera at sino daw ba yung senador na hinatira ng lagay mula sa maanumalyang proyekto? Wala pang ibinibigay o kinukumpirma na ibang impormasyon si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Partikular nga doon sa mga nakita sa closed-circuit television o CCTV footage ng Senado kung saan makikita nga itong or nakita nga at nakumpirma na nagpunta ng Senado itong individual umano na nagdala ng lagay sa mga senador kaugnayan ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senador Lacson na naitalagang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, nais niyang ipursige ang issue ng umano'y lagayan sa mga senador. Kasunod dito ng isiniwalat na impormasyon ni Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, sa pagdinig ng House of Representatives, kung saan isang tauhan umano ng WJ Construction na nagpunta sa Senado upang magsagawa umano ng delivery obligation o magdala ng lagay kay Senador Jinggoy Estrada. Kay Senador Jinggoy na naman? Pakita nyo yung CCTV para maniwala kami. Box ba yan? Yung lagay na yan o cheque? Kasi, ang sabi doon ni Alcantara, sabi nito ni Hernandez, at sabi ni Sally, dala-dala ni Sally ang pera dito kay Hernandez. Dahil hindi raw tinitignan, alam naman na ni Hernandez na pera yun, box, kinukuha nito ni Alcantara. Ngayon, box yun. Nakita ba sa CCTV na may box na dala? Pakita nyo. Kasi ngayon, ang lumalabas dito, panibagong attack dog, mga tuta ni Tambalolong, andyan. Sila ngayon, kita nyo, akala natin ang Senado, independent. Parang meron na hong aso may tuta. May tuta na ho si Balulong sa Senado. Sila na ho yung taga-kahol. Pansinin nyo. Akala nga natin ito yung bagong contentore, hindi magiging boses laban sa mga Duterte. Napapansin natin, sila ngayon yung mga aw ng aw. Ilabas nyo yung CCTV para maniwala kami. Ang ginanang issue na ito ni Estrada, ngunit nais ni Lacson na imbestigahan ito at ipatawag ang naturang tauhan ng WJ Construction na nagkumpirma na nakapunta ito sa Senado. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Dumalaw lang naman pala. Kasi sabi ko dito, Senator Lacson, individual na nagdala umano ng lagay sa senador kita sa CCTV. Yung title malicious title ata yun. Sabi na Aling Ledesma. Pero, ano sabi rito? Ulit. Play. Na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya yung napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Pero sir, wala namang box. Walang dala-dalang box. Edi walang lagay na, nagpunta lang, baka bumisita lang. Ang istorya, sabi nila, pag pinahaba ng pinahaba, boring. Yung box ng pera para makita ng taong bayan kung meron ba talaga.
Oo, kasi ang istorya kasi mga kasama, hindi na napupunta doon sa pinangalanan ni Diskaya. Oo, ang kwento na ngayon dito, doon na sa dalawang senador. Yung dalawang senador na dapat kasama sa mag-iimbestiga, sila ngayon ang dinadawit. Oo, si Senator Jinggoy, di ba nag-iimbestiga siya? Binuking niya ng binuking itong mga nagkakasino na nagpapatalo ng milyon-milyon di umano. Tapos, ang kwento na, sa kanila na. Wala na tayong magagawa dyan. Nakwentuhan na sila ng mga takdog. Wala namang box eh. May box ba? Kasi ang kwento doon, box na pera. Kung dumalaw sa Senado at may dalang box, ipakita niyo yung video. Kung dinalaw lang, at alam mo, medyo, merong common friends. Makikibalita lang. Ano naman yun? Wala. May issue na yun? Issue yarn? Huwag kami. Huwag niyong panakibutas ang issue ng flood control. Yan ang banat ni Kong Pulong. Sinagsabi, ito, nasa video, tayo ay nagre-reaksyon. Siyempre, kung ano yung reaksyon natin, at alam naman natin hindi maganda, pwede tayong mag-reaksyon. Kung mali naman yung impormasyon na binabanat sa mga tao, individual, kagaya kaya, dun sa isang lagay daw, lagay. Asan kayo lagay doon? Hindi natin pinagtatanggol kasi nalilihis na ho ang usapin. Ang issue kasi, yung kinanta ni Diskaya. Ano nangyayari ngayon? Parang baligtad na. Susunod niyan, ilang senador na kaya ang sasabihin mo lagay dito, lagay doon. Kwento yun sa pagong. Naglabas ng saloobin si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa paglilihis umano ng usapan sa House probe kaugnay sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Congressman Duterte, bagaman inilahad na ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at iba pang resource person na nagbigay sila ng payola sa ilang opisyal ng pamahalaan, dinadivert umano ng ilang kongresista sa Infracom ang issue sa ilang proyekto sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Salit na litisin ang talagang may sala. Hamon ni Congressman Pulong, ilabas ng lahat ng kongresista ang kanilang budget at ipakita ang aktwal na proyekto sa distrito para malaman kung sino ang totoong nagseserbisyo at sino ang nangungurakot. Kita nyo? Ganyan. Dahil pag alam mo wala kang ginagawang katdorobuhan, kung sasalita ka, tingnan mo, DPW, San Libro, pinakita sa media. Nasupal-pal ito, taga Maynila. Ngayon, ilabas nyo ngayon yung buong pondo nyo. Ilabas nyo ngayon yung proyekto. Meron ba kayong libro? Yung isang makapal na libro? Meron? Tigilan nyo kami. Dinadivert nyo yung usapan Mapanagot kung sino yung napangalanan. Sa Senado, yung mga aso ni Balulong, ang ginagawang kwento ngayon, ang iimbestigahan dalawang senador. Bakit doon napunta? Sila nga yung nag-iimbestiga pinipilit nyo sa dalawang senador ang issue. Bakit doon? Wow, yan ba utos sa inyo? Wow, galingan nyo pa. Hindi maniniwala ang taong bayan. Huwag nyo lukuhin ang mga Pilipino. Marunong na ang taong bayan. May social media na. Andyan si YouTube. Andyan si Kuya Goods. Andyan yung mga galing na mga nagre-reaction. Doon man sa mga kwentong kutsero dyan, bahala kayo. Yang din ito na dapat ibalik sa usapang Martin Romualdez at Saldico ang pagdinig para maniwala umano ang publiko. Panawagan nito, huwag gamitin ang pamilya Duterte bilang panakipbutas sa totoong issue ng korupsyon. Tama. Diba? Kasi nadadivert. Yan ang sinasabi natin. Pilit nilang nililihis ang usapin. Pilit nilang pinagtatakpan. Babanggitin ang pangalan Duterte. Ito kinurakot ng Duterte para lang mawala yung usapin ng mga pinangalanan ni Diskaya. Ito nakakahiya. Ano yan, Kuya Goods? Bakit nung panahon ni Tatay Digong yung Korea nagpautang? Bakit ito parang binawi? Kakahiya ano? Bakit kaya? Ikaw, ano sa palagay mo? Ano ka nakitaan siguro na dismaya? Ang alin? Ang bansang South Korea. Mauubos lang, baka mamaya mapunta lang sa mga durobo. Kaya wag na lang, kansilahin na lang.
Ipinag-utos umano ni South Korean President Lee Jae-myung na huwag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Tama. Sa English translation ng isang post ni Lee sa social media, sinabi niyang muntik nang masayang ang bilyong-bilyong pondo na galing daw sa kanilang taxpayers. Ayon sa investigative report ng South Korean news outlet na The Hankyoreh, suportado raw ng Department of Finance noong November 2023 ang nasabing utang na magpopondo sana sa pagpapagawa ng 300 tulay sa Pilipinas. Sabi pa sa article, hindi raw kinonsulta ng tama ng ating gobyerno ang South Korea hinggil sa nasabing utang. Pero sa inila... Kasi nakakabalita sila. Buti na lang, ganun ang nangyari. Diba? Eh kung natuloy yan, Maharlika Funds, wala nang balita. Reserve Gold, wala nang balita. PhilHealth, wala nang balita. Ha? O, sige nga. Sige. Ha? Tapos ito, dudurubuhin. Baka kailangan, paglipas sa 1 linggo, wala na. 29 billion. Buti lang, good job. Ha? Buti lang, hindi kayo nagpahiram. Totoo yan. Baka mawalang saysay lang yan. O, nag-invento na naman ng batas. Atty. Topacio kay nangingitim. Ano kaya yun? O, ito. Dito tayo mag-focus. Nag-invento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulla. Ayan. Ngayon, ito, nakakatawa ha. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya kung ibabalik nila. Yung ninakaw daw nila, bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Una-una, di ko kasi nakakausap, diba? Parang first principle na gagamitin natin dito. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isaulong nila sa Republika. Primo Boying, baka hindi nyo po alam ha? Baka lang naman hindi nyo alam, baka naman alam nyo. Ayaw nyo lang i-discuss. Grabe pala. Ngayong may mga nasasangkot na mga members ng legislature, both sa Senado at sa House, Opo. bakit parang ginugulo na? Bumabalik na naman sa contractors. Pati yung mga DPWH, yun, yung mga district engineer lang. Opo, kawawa naman. Lahat, di ba sinabi na nga, from district engineer, pataas, pababa, di ba? Lahat may cut. Ngayon, ito, nakakatawa ha. Ito na naman, nag-invento na naman ng batas. Itong si Primo Boying Remulla. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya kung ibabalik nila. Yung ninakaw daw nila, bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Alam nyo, Judgmental na. Hindi, ganito, hindi lang sa judgmental. Wala po sa batas eh. Unang-una, yun pong presumption na kapag ang iyong sweldo, ay ang iyong yaman ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten, that only pertains to public officials. Hindi po kasama diyan ang private. Ngayon, eto po yan, Mr. Justice Secretary. Ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakikita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing bago ka mag-state witness, ay kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Wala po. Ito po Primo Boying, nasa Rules of Court po, nasa Rule 119, ito lamang po ang requirements para maging state witness. Number 1, absolute necessity. Ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. In this case, nag-a-apply. Kasi kung hindi magsasalita sina Diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa DPWH at saka mga congressmen na nanghihingi. Di ba? Number 2, not the most guilty. Ito nga, pinalitan na ito eh. Dati ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Kasi guilty rin eh. Ngayon, ginawa ng not the most guilty, hindi silang pinaka-guilty. Pasok din dahil ang pinaka-guilty dyan, yung mga congressmen at saka yung mga public officials na nanghihingi. Kung binigyan man sila, di ba, in-explain na nila, napilitan po kami, otherwise, walang projects. Okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Di ba may sinasabi ng mga insertion? Meron po tayong pwedeng i-produce na mga ebidensya, naghihintay na lang, mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista. At number 4, wala nang ibang testigo kundi sila na ganun ang nature ng testimonya. Mr. Justice Secretary, wala po. Sinuyod ko na, baka nga kako tama kayo eh. Baka nakachamba kayo. Hindi pala. Baka tama kayo. Sinuyod ko yung Rule 119. Wala pong nakalagay. At
Mr. Justice Secretary, baka hindi nyo po alam ha. Baka lang naman hindi nyo alam. Baka naman alam nyo. Ayaw nyo lang i-discuss. Meron po tayong isa pang batas. Yung Presidential Decree 749. Ito ay iginawad noong panahon ni Pangulong Marcos under the rule-making powers of the President. Ha? Na naglalayon na bigyan ng immunity yung mga tinatawag na whistleblowers. Matagal na ito. Ito, tingnan natin yung pizza. Yung latest 1975 pa. Ala. Kasi noon pong under the 1973 Constitution, meron pong tinatawag na Amendment Number 6. Ano po yung Amendment Number 6? Yan po kasi noon, ang form of government natin ay modified parliamentary system. Tayo ay mayroong, siyempre, ng parliament. Yes. Ang mga gabinete ay galing sa members of parliament. So therefore, dapat ikaw ay elected member muna ng parliament bago ka maging miyembro ng gabinete. Hindi katulad ngayon, puro appointed, di ba? May mga elected, pero kailangan umalis sila sa kanilang mga pwesto at tulad ni John Dick Remulla o kaya ni Boying Remulla, di ba? Gobernador, congressman, umalis sila. May presidente rin. Ngunit ang head of government, ang may kapangyarihan na mag-appoint ay ang prime minister. So may president and prime minister. Baliktad pala. May prime minister at may president. Ang head of government ay ang presidente. Ang tunay na may power ay ang presidente under the 73 Constitution. May prime minister. There was a time that Marcos Sr. was both the president and the prime minister. Noong 80s na, ginawang prime minister si Cesar Virata. Pero ang prime minister noon ay figurehead lamang. Ang kapangyarihan ay sa presidente. Nagpasa po ang legislature ng amendment to the Constitution, yung tinatawag na Amendment Number 6, giving the president lawmaking powers. Ibig sabihin, binigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na gumawa ng batas by presidential decree. Yan. So dalawa po ang gumagawa ng batas noong panahon na yon. Noong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang Batasang Pambansa at ang Pangulo. So, may mga batas po. Tulad ng ating extradition law, yung 1069, PD 1069, yun po ay presidential decree. Ang katuwiran nila, mas mabilis kung pwedeng gumawa ng batas ang presidente. At siyempre, sinong question kung gusto ni Marcos Sr. na magkaroon ng Amendment 6, papalag ba? Yung bata, wala dictatorial noon I mean, I do not mean that in any pejorative sense, but as a fact, medyo dictatorial po ang Pangulo noon na si Pangulong Marcos. Nako, yun na ha. Nabanggit na yan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, like and share ha. At share mo sa ating kababayan abroad. Hanggang sa muli. Bye-bye!